Isa sa trabaho ng mga pulis ay imbestigahan ng krimen upang malaman kung sino ang gumawa nito. Pero sa mga krimen sa video, madali lang nilang nakilala ang mga kriminal dahil sa mga palpak na ideya ng mga ito. Kung paano, panoorin ang video. Tinago sa loob ng tiyan. Sa Brazil, dalawang magnanakaw ang nasa loob ng apartment na pinagnanakawan nila nang napansin sila ng mga pulis. Agad natakot ang mga magnanakaw, kaya tumalon sila sa nakabukas na bintana, dala ang kanilang ninakaw ng mga alahas. Matapos ng ilang oras, nahuli ng mga pulis ang mga magnanakaw dahil napansin silang dalawa sa kalsada na may nakakadudang mga galaw. Nang madala na sila sa kulungan, isa sa mga magnanakaw ang nagkasakit at dinala sa ospital. Doon lang nalaman ng mga otoridad ang rason kung bakit hindi mapakali ang mga magnanakaw. Kinain pala nila ang mga alahas na kanilang ninakaw para hindi sila pagsuspetsahan ng mga pulis. Kitang-kita sa x-ray ang dalawang singsing, isang pendant at isang necklace na agad namang na-identify ng tunay na may-ari. Huwag mong ilagay sa loob ng pantalon. Nang naisipan ni Derek Koch na nakawan ng isang village pantry sa Indiana, tinutukan niya ng baril ang clerk na nagbabantay doon. Agad na natakot ang clerk, kaya dali-dali niyang kinuha ang pera at mga yosi na gusto ni Derek. Nang nakita ni Derek na hinahanda ang kanyang demands, naisip niya na hindi na niya kailangang takutin pa ang clerk. Kaya nilagay niya ang kanyang baril sa kanyang baywang at pinasok ang tip sa kanyang suot na pantalon. Maya-maya pa, boom! Oo, pumutok ang baril sa loob ng kanyang pantalon at natamaan ang parte ng kanyang katawan na ayaw niyang matamaan. Nahirapang gumalaw si Derek at di nagtagal ay dumating ang mga pulis para hulihin siya. Huwag mo dyan ilagay! Noong 2015 sa Tulsa, Oklahoma, binalak ni Jacob Wise na magnakaw ng mga damit sa isang store. Siyempre, ang mga damit sa loob ay may security tags na nakakabit dito na siyang tutunog ng malakas kapag lalabas ka ng hindi nagbabayad. May sensor ang mall sa exit nito na siyang kukuha sa signal ng security tags. Kaya naman, naisipan ni Jacob Wise na kung makukuha niyang tanggalin ang tags, pwede siyang makalabas ng mall dala ang mga damit nang hindi malalaman ng mga attendant. Tumingin siya sa paligid upang masigurong walang tumitingin sa kanya at dahan-dahang tinanggal ang mga security tags. Maya-maya pa, lumabas na si Wise dala ang mga damit na wala ng security tags. Pero nung dumaan na siya sa exit, bigla na lang siyang nakarinig ng malakas na tunog. Nalito si Wise dahil natanggal na niya ang tags mula sa mga damit. Yun pala, pagkatapos tanggalin, nilagay lang rin ni Wise ang security tags sa kanyang bulsa, kaya tumunog pa rin ito nang dumaan siya sa exit. Doon na nalaman ng mga attendant na sinubukan niyang magnakaw. Nasa journal. Marami sa atin ang mahilig mag-journal. Ito ay dahil sa bilis ng buhay. Magandang isulat natin ang mga experiences natin upang hindi ito makalimutan. Yun nga lang, ang kanyang diary mismo ang naging rason kung bakit nahuli si Jonathan Okola. Noong may nangyaring robbery sa Portsmouth, England, tinanong ng mga pulis si Okola kung nasaan siya sa mga oras na yun. Agad na sumagot si Okola na nasa bahay lang siya at nanunood ng football game kasama ang kanyang kapatid. Pero noong binuksan ng mga pulis ang journal ni Okola, nagulat sila sa kanilang nabasa. Malinaw na nakasulat sa journal ni Okola ang plano niya sa June 12, 2010. Ang mismong araw na nangyari ang robbery. Nakasulat doon ang mga salitang, "Go Portsmouth, robbery happens." Doon nalaman ng mga pulis na si Okola pala ang getaway driver sa kaibigan niyang nagnakaw sa Portsmouth. Mukhang familiar. Noong 2013, habang nagtatrabaho si Brianna Pretty sa isang restaurant, may pumasok na isang babae at 3 lalaki. Tila ordinaryong customer lang ang mga ito hanggang sa lumapit ang babae para mag-order ng inumin. Nang magbigay ng ID ang babae para ipakita ang edad nito, nagulat si Brianna sa kanyang nakita. Ang binigay na ID ng babae ay ang driver's license ni Brianna na ninakaw 2 linggo lamang ang nakalipas. Oo, tama ang narinig mo. Matapos nakawin ng babae ang ID ni Brianna, ginamit niya ito upang magpanggap na si Brianna kay Brianna. Agad na tinawagan ni Brianna ang mga pulis at napag-alaman din ng mga otoridad na may dalang mga illegal na bagay ang grupo ng babae sa loob ng kanilang sasakyan. You Can't See Me, John Cena. Noong 1995, nagnakaw mula sa 2 bangko si MacArthur Wheeler sa Pittsburgh. Ginawa niya ito nang walang kaba sa kanyang dibdib dahil may naisip siyang paraan kung saan hinding-hindi siya makikilala ng mga witness.
Naisip ni Wheeler na nakakabura ng invisible ink ang lemon juice. Kaya kung ilalagay niya ito sa kanyang mukha, hindi rin makikita ng mga tao ang kanyang mukha na parang nabura ito. Siyempre, siguro naman alam mo na, hindi gumana ang plano ni Wheeler. Pagpasok niya sa bangko, kitang-kita ng mga witness ang kanyang mukha at madali lang siyang nahuli ng mga otoridad. Mahalaga ang baril. Sinubukan ng lalaking ito na hold upin ang Halifax Bank sa London. May dala siyang baril upang panakot sa mga teller at isang duffel bag para paglagyan ng pera. Nang nakapasok na siya sa bangko, agad niyang sinabihan ang takot na teller na ilagay ang pera sa kanyang dalang duffel bag. Yun nga lang, imbes na ang duffel bag ang ibigay niya sa teller, inabot niya ang kanyang baril. Noong una ay nalito ang teller pero agad itong umatras at itinutok ang baril sa magnanakaw. Dahil wala nang magawa ang lalaki, natakot siya at agad na tumakbo papalabas. Hindi man nahuli ang kriminal, ang importante ay hindi siya nagtagumpay sa kanyang pakay. Huwag mong sagutin na ang telepono. Sa gabi ng 47th birthday ni Christopher Kron, pinasok niya ang John Canoe Bar sa Fort Myers Beach upang magnakaw ng bote ng Grand Marnier na isang Grandie. Nang pinasok niya ang bar, nakasarado na ito kaya walang tao sa loob. Ang hindi alam ni Kron, na-trigger pala niya ang alarm sa bar. Agad na tumawag ang alarm company sa bar at sinagot naman ito ni Kron. Pero hindi lang niya sinagot ang tawag. Sinabi niya pa sa alarm company kung ano ang kompletong pangalan niya. Kaya naman, nang malaman ng mga otoridad ang nangyari, madali lang nilang nahuli si Kron dahil alam na nila kung ano ang pangalan ng magnanakaw. Masyadong curious. Noong 1988, naglalakad sa mga kalsada ng Detroit si R.C. Gatlin nang napansin niya na may mga pulis na ipinapakita ang bagong computer sa kanilang squad car sa mga bata. Dahil naging interesado si Gatlin, lumapit siya at nakipag-usap sa mga pulis. Humingi ng demonstration si Gatlin sa bagong squad car computer at binigay pa nga ang kanyang ID para dito. Agad na ipinakita ng computer ang records ni Gatlin at doon nalaman ng mga pulis na may warrant of arrest pala kay Gatlin para sa krimen na armed robbery. Oo, dahil sa kanyang pagkamangha sa bagong police computer, nakalimutan ni Gatlin na pinaghahanap pala siya ng mga pulis. Siyempre, naalala na niya nang ipakita ito ng computer pero huli na ang lahat dahil agad siyang pinusasan ng mga pulis. Sarado. Ito na ang araw na hinihintay ni Christopher Koch. Pinagplanuhan niya ito at ngayon ay nakahanda na siya. Sa araw na ito ay hold upin niya ang Citizens and Northern Bank sa Liberty, Pennsylvania. Upang hindi siya makilala ng mga witness, nagsuot siya ng ski mask at nagsuot din siya ng gloves upang hindi siya mag-iwan ng fingerprints. Handang-handa na si Koch. Nilakasan niya ang kanyang loob at nagpunta na sa bangko. Pero nung sinubukan niyang pumasok sa entrance, hindi niya mabuksan ang pinto. Hinila niya ito at tinulak pero wala talaga. Doon niya lang napagtanto na sarado na pala ang bangko sa mga oras na yun. Umalis na lang si Koch pero ang hindi niya alam, marami pang empleyado sa loob ng bangko na nagtatrabaho pa. Nakita nila si Koch at sinulat ang plate number ng sasakyan nito. Kaya naman, madali lang siyang nahanap ng mga pulis upang arestuhin. Maraming krimen ang nangyayari sa mundo pero minsan ay sinuswerte pa rin tayo na palpak ang mga ideya ng mga kriminal at madali lang silang nahuli. Kaya naman, kahit nakakatawa ang mga kwento, magpasalamat na lang tayo na hindi masyadong malaki ang damage na nagawa ng mga kriminal na ito. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell